Dumako lamang po tayo dyan po sa may bahagi po ng Luna Isabela dahil meron na naman pong aksidente po. Ito nga pong naitala at meron po yung pong mga kababayan po natin. Ito pong nasa wait. Nakakalungkot. Sige, nasa ating line, Bombo Girlie Banyaga, live mga kabamot. Direkta po diyan sa may Luna Isabela. Bombo Girlie, magandang umaga please kami. Magandang umaga, Bombo Angelica. 3 tao ang nasuwi matapos magsalpukan ng 2 motorsiklo sa barangay Tadap, Luna Isabela bandang 12:20 ng hating gabi, November 7, 2025. Batay sa ulat ng Luna Municipal Police Station, sangkot sa aksidente ang isang Skygo single motorcycle na minamanayo ni alias Jomar, 24 anyos, residente ng barangay Tadap, kasama ang back rider na si alias Nestor, 28 anyos, at ang isang Euro 155 single motorcycle na minamanayo ni alias Gerald, 26 anyos, residente ng barangay Labinag, Cauayan City. Ayon sa investigasyon ay binabagtas ng motorsiklo ni Jomar ang kalsada patungong bypass road, habang ang motorsiklo ni Gerald naman ay paparating mula sa kabaliktarang direksyon. Pagdating sa lugar ng insidente ay biglang nagpunta sa kabilang linya ang motorsiklo ni Jomar at nagresulta nga sa banggaan. Agad na itinugod ang mga biktima sa isang ospital, ngunit idineklara silang dead on arrival bandang alas 2:04 ng madaling araw ng attending physician. Parehong nasira ang 2 motorsiklo at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya para sa karagdagang pagsusuri. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang detalye ng insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa bayan ng Luna. Ako si Bombo Girlie Banyaga and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. DZNC. So sa ngayon ba, Bombo Girlie, meron na yung sinusundang alid, eto nga PNP, kung paano, how come na yung isang motorcyclist umagaw doon sa kabilang linya, Bombo Girlie? Yes, Bombo Angelica, kanina nga ay nakausap natin ang Luna PNP na kung saan nga ay tinatanong natin kung ano na nga bang nagiging progress dito nga sa investigation nila. At ito nga, sa ngayon nga, Bombo Angelica, ay wala pa silang kahit anong detalye, Bombo Angelica, kung paano nga ba talaga nangyari ang insidente. Ngunit meron na silang natukoy na 3 witnesses nga dito sa nangyaring insidente at patuloy pa rin nilang ini-interview itong mga ito, Bombo Angelica. Ngunit ito ang sabi nga sa atin ng kausap nating investigador dito nga sa PNP Luna, Bombo Angelica. At sabi daw ng isa sa mga witness ay ito, bigla na limang daw umagaw itong isang motorsiklo na minamanayo nga ni alias Jomar. At ang tinitignang possibility ng Luna PNP Bombo Angelica ay ito, baka nga daw lasing itong motorsiklo ni si Jomar, Bombo Angelica. At ayun nga, isa pa lang yun sa sa tinitignan nilang dahilan na Bombo Angelica. Well, ito, i-check natin yan sa mga susunod na Bombo Girlie. Pero doon, sa mga witness, ano yan, may mga kabahayan ba na malapit dyan sa pinangyarihan ng incident? At kumusta pala yung incidente, yung place of incident sa pagtungo nyo doon, Bombo Girlie? Yes, Bombo Angelica. Kanina nga ay personal tayong nagtungo doon sa place of incident na kung saan nga napansin natin na wala talagang street lights doon nga sa may parte. Kaya naman tinanong natin kanina itong PNP Luna at sinabi nga nila na madilim daw talaga doon sa parte nga ng lugar na iyon, Bombo Angelica. At ito nga, walang mga kabahayan na malapit doon din sa may mismong place of incident at tanging irrigation lang ang makikita mo doon. At dito nga sa may bandang right side nga nitong place of incident ay puro palay na lang din ang makikita mo, Bombo Angelica. Kaya ito, medyo nahihirapan itong PNP Luna nga kung paano nga matutukoy kung ano nga ba ang nangyari dito nga sa insidente dahil maging CCTV, Bombo Angelica, ay wala ding malapit sa lugar na yon, Bombo Angelica. Linawin ko lang, Bombo Girlie, ito ba ay bahagi itong kalsada na kung saan nangyari itong insidente, part ng bypass road? Yes, Bombo Angelica, pagdating mo nga sa bypass road sa may barangay Tadap, Bombo Angelica, ay papasok ka pa talaga, Papasok ka pa talaga din sa mismong bypass road at meron kang ang pilikuan na left side kung saan na doon na mismo yung
yung pinangyarihan nitong insidente, Bomb Angelica. Doon sa may irrigation, nag-iisang irrigation lang to, ayon nga doon sa mga nakausap natin kanina, nag-iisang irrigation lang to doon nga sa may parte ng bypass, Bomb Angelica. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Girly Banyaga report mula po dyan sa may bayan po ng Luna, Isabela. So, mamaya balikan din po natin yung ang alinya po rito ni Bombo Girly para po doon sa mga karagdagang informasyon kaugnay po dito sa nasabi pong pangyayari po na ito. So, nakakalungkot. Diba? Initially, umagaw daw po ng linya. Ito nga hong isang motorsiklo, mga kabombo, na minamaneho po ng isa sa mga sangkot. At nakakalungkot pa ho rito, nasawi po yung nga pong mga involved. So, ngayon, sa part po ng PNP, nahihirapan po sila. Diba? To establish kung ano po yung ang tunay na pangyayari ito. Meron po yung mga binabanggit po ng mga witness, mga kabombo, na claiming ito nga, meron pong umagaw po doon po sa mga involved po ng mga motorsiklo. Pero ang problema, lagi pong problema o lagi pong reklamo po mga kabombo, siguro i-check po yan ng lokal na pamahalaan po ng Luna. Marami pong reklamo na marami daw pong bahagi po ng kalsada po ng Luna yung madilim. Siguro paki-check kasi isa po yan sa mga factor kung bakit nagkakaroon din po ng problema or mga disgrasya mga kabombo. So, ayun po ikwan lang po natin doon po sa mga namamahala po dyan sa may bayan po ng Luna, Isabela. Mabalik po tayo doon po sa aksidente. So, doon po sa atin pong part po ng kapulisan, ini-establish pa po nila. Doon meron po yung mga initial, mga kabombo na baka lasing, pero magdidepende po tayo as per doon po sa part po na yan, doon po sa magiging resulta po ng medical examination. But eto nga, yung nga pong medical examination, minsan kung under the influence of liquor, minsan mahirap pong ma-determine na po yan kasi nga po nasawi na. Diba? Ito nga hong natura pong mga, yung nga hong mga involved po dito sa nasabi pong aksidente. So, ito po nakikita po natin sa may bahagi po ng Luna, Isabela, panay-panay po yung nga pong mga aksidente. Sa part naman po na atin pong mga otoridad, well, I think hindi naman po sila nagkukulang, diba, doon po sa mga pagpapaalala. So, yung atin pong mga kababayan, sabi nga po natin, sana po yung atin pong mga kababayan po kasi wag na po kayong lumabas po ng mga alanganing oras. Tignan niyo nangyari po itong pangyayari o nangyari po itong aksidente dakong hating gabi. Diba, alas 12 po ng madaling araw. So, yung atin pong mga kababayan, pagsabihan po ninyo yung mga kamag-anak o yung mga kasama po ninyo sa bahay para maiwasan pa yung mga ganitong klase pong mga pangyayari.